broadcaster. May papayakin na naman Sir Bad dito eh. Alright. Dahil sa kabobohan ni Sara Torion, malabo nilang makuha ang Supreme Court TRO. Ala, bakit naman ganon? Ay, saklap naman nito kapag di nila nakuha yung TRO. Talagang iyak to the max level sila, Diyos ko Lord Rudy. O sige, pasok Sir Bad. Buenos dias. Buenas tardes. Shout out sa mga bagong pasok. BMB, sorry, Rosimasu. Buenas noches, Yola, damas y caballeros. Ngayon pa lang, nakikita na ng yung mga opisyales ng Justice Committee, kagaya nitong si Congressman Terry Ridon na Vice Chair ng Justice Committee, na this time around malabo makuha nila Sara Duterte yung hinihingi nila, petition for certiorari or temporary restraining order, stopping the House Justice Committee from pursuing or from pushing through with the hearing on the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. According to Bicol Saro Party List representative na si Terry Ridon, ay itong mga lawyer ni Sara Duterte led by ito nga si Attorney Torion na lawyer ni Pastor Apollo Quiboloy, sabi niya wala itong legal personality to challenge the legality or constitutionality of the House impeachment hearing. Sabi pa ni Ridon, they have absolutely no legal personality to challenge the ongoing impeachment case. Sabi niya, kaya this time nakikita niya baka malabo ma-grant itong petition ng mga lawyer led by Attorney Israelito Torion, na itong araw ay nag-file ng petition for certiorari with prayer for a temporary restraining order or TRO, kung saan gusto nila pigilin ng Supreme Court ang House of Representatives from pushing through with the impeachment hearing. Itong kasi si Torion, and perhaps with the approval or order of Sara Duterte, nag-file nito ng petition for certiorari with a prayer for a temporary restraining order bilang taxpayer, o taxpayer siya pagkatapos yung taxes natin inuubos ni Sara. So sabi ni Ridon, again sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Balik. their claim of taxpayer status as basis for standing is misplaced. Taxpayer suits are recognized only in cases involving the illegal disbursement of public funds. No such disbursement is involved in the impeachment proceedings. So in short, depektibo itong petition nila Attorney Torion. Dahil hindi naman sila party to this case. At kung sinasabi nila hindi rin sila kasama sa 16 lawyers ni Sara Duterte.
At sabi niya, pwede lang ang taxpayer manghimasok sa isang issue kung may illegal disbursement of public funds. Pero dito sa kasong ito, on the part of the Justice Committee, pero sa kaso nito, sabi niya, wala naman. Kasi wala naman issue na ganyan. Kaya sabi niya, this petition is a clear diversionary tactic designed to deflect from the impeachment proceedings now underway against the Vice President. Dagdag pa ni Ridon, the petition will not stop the resolve of the House Committee on Justice to exact accountability for the serious allegations against her, including the misuse of confidential funds, the issuance of death threats against the President and other public officials, and unexplained wealth and related violations. Sabi niya, the panel will proceed with the impeachment hearings as scheduled, and we will continue to discharge our constitutional mandate under the conclusion of the proceedings. So eto, syempre nagtatanong kayo, bakit si Torion ang nag-file ng kaso? Bakit hindi yung mga lawyers nila Sara Duterte? Bakit hindi yung sila Michael Poa at saka iba, yung 16 lawyers? Sayang naman ang milyon-milyon na budget sa kanila. Milyon attorney's fees. Ang di man tayo lawyer, pero from the practical perspective, ang nakikita natin, strategic move ito. Sila Torion ang nag-file dahil si Sara parang tulad ng sinasabi natin, itong hearing na ito nagaganap on the order of the Supreme Court. Bakit inorderan ito ng Supreme Court? Upon the initiative last year of Sara Duterte na sinabi hindi siya binigyan ng tsansa para sumagot sa House of Representatives itong impeachment complaint at walang hearing na ginanap para kung saan ilabas sana niya yung side niya. So, ngayon, kung lawyer niya or siya mismo ang aakyat sa Supreme Court, sasabihin ng Supreme Court, ginagago niyo mo pala kami. Kaya nga gumawa kami ng decision na yun dahil pinaniwalaan ka namin na hindi nabigyan yung side mo. Ngayon, pinagbigyan ka na namin dahil sa order namin, ginawa na ng House yung mahaba-habang pasikalye. Tingnan nyo, meron pa hearing of substance, meron pa hearing on form, meron pa hearing on grounds. Pagkatapos, binigyan pa sila ng chance na umapir. Pero una, nag-submit sila ng letter at cautelam, hindi nila sinagot yung mga issues, point by point, kung hindi, sinabi lang nila they are answering in protest, and then okay lang sana yun, pero akala natin a-attend sila ng hearing to explain and to answer the issues point by point. Hindi rin, hindi umattend si Sara, hindi umattend yung 16 lawyers niya. So, kumbaga sila mismo siguro nahihiya na umakyat sa Supreme Court dahil sila mismo binababoy nila, pinalabas nila parang mga bobo, estupido, tanga ang Supreme Court. At also, the act of declaring the hearing unconstitutional, parang sinasabi rin nila, bobo, stupido, tanga ang mga members ng Supreme Court noong nag-rule nila unconstitutional ang impeachment before the Senate dahil daw hindi dumaan sa mga hearing kung ano-ano. So ibig sabihin, nire-recognize mismo ng korte na dapat may constitutional mandate ang House to hold the hearings. Tapos ngayon sinasabi ni Sara, unconstitutional. Pero ang sabi ng Supreme Court last year, dapat sumunod ang Constitution by holding the hearing. Ngayon ginawa na yung hearing, unconstitutional. So parang hindi lang kine-question ni Sara ang hearing ng House, kine-question rin niya yung decision ng Supreme Court ordering the hearing. Isa ito sa mga kondisyones ng Supreme Court sa
sa decision nilabas nila last year for the House to initiate a hearing. At wag na ulitin yung shortcut, yung from the SecGen office, tinanggap yung complaint, dinala sa speaker's plenary session, doon sa session nabuo yung 250 votes, and then swing diretso sa Senado. Ngayon sinabi ng Supreme Court, sabi ng Constitution, dumaan muna kayo sa hearing. So bali ang Supreme Court mismo sinasabi constitutional responsibility ng House to initiate a hearing. Ngayon may ginagawa ng hearing, sasabihin unconstitutional. So hindi lang ito sampal sa House, sampal rin ito sa Supreme Court. Kaya kung sila mismo, si Sara mismo ang aakyat, yung 16 justices mismo ang aakyat, sasabihin lang ng Supreme Court, hindi, ibasura na lang namin yan. So nagbaka sakali sila. O wag tayo umakyat, tayo mismo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Utusan natin sila Torion na umakyat. Pero ngayon, sinabi ni Ridon, hindi, wala silang personalidad. Wala silang personalidad to represent Sara Duterte dahil or makialam sa kaso kasi hindi naman sila designated lawyer ni Sara Duterte. At issue ito ni Sara Duterte, hindi ito ng private citizen. Taxpayers ek. So in short, Cora Yance, thank you very much for supporting the VAT team. In short, sinasabi ng Supreme Court, and also Maggie, thank you also Maggie, really appreciate the support to the VAT team. Sinasabi ng Supreme Court, ni Terry Ridon, depektibo. In short, kabobohan itong pinailan nila ng technically defective, itong pinailan nila na petition for Sergio Raray with prayer for temporary restraining order. So sana nga ganito rin magiging pananaw ng Supreme Court justices at itapon itong petisyon ni Torion na siya lang daw gumawa. Maggie, best regards to your family in London, and thank you for consistently supporting the VAT team and also Cora Yance. So masaya si Maggie at si Cora Yance sa development na ito. Sana nga Jane Margaret and also Jaco Ordonez, sana nga ganito rin ang pananaw ng Supreme Court justices kasi mamumuka na talaga silang katwa-twa, mamumuka na talaga silang bobo, estupido, tanga kung pagbigyan pa nila itong petisyon. Samantala ang House ginagawa lang man yung order nila para mag-initiate ng hearing. Okay? Alright. So, sige, hanggang dito lang muna tayo. Salamat, Sir Bad. Ayun. So, nako po mga kakabsat, dahil sa kabubuhan ni Sara Torion, malabo na silang makakuha ng TRO sa ginagawa nila, Diyos ko Lord. Anyway, mga kabsat, again, maraming salamat. Happy early lunch. At siyempre, lilipat po kayo mga kabsat, lipat po tayo sa ating premiere. Tungkol pa din ito sa katangahan at kabubuhan ng mga kampo ni Lustay, mga kabsat. So, ito po yung link. Ayan po yung link, mga kabsat, nasa baba. Lipat po tayo. Kita-kits tayo sa ating premiere. Maraming salamat siyempre sa makasama natin. Sir Tony, Mintik, Joel, sino pa ba naman nandyan? Rayo Niconese, Dukha, Seraforce Family, Viola, Seraforce, Elena, sino pa ba? At saka sa lahat ng mga silent viewers, shoutout sa inyo, mga Roshimatsu, sino pa ba? Jenny Ramos, sino pa ba? Mga pumasok mula kanina, si Makwan, si Chayos Reb, Elican del Carmen, Desiree, Rodrigo Duterte, at saka sa lahat po ng mga pumasok, shoutout sa inyo. Again, happy lunch, happy weekend. Pero request ni Maestro, pumasok lang kayo sa link natin, Mapsat. Diyan sa link natin na yan. At kahit mag-like lang kayo at comment, maraming salamat po. Alright, hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat. Yan na po yung link. Nasa baba na po yung link. So ito na po ipupuntahan natin, Mapsat. No? Actually, nag-start na po yung ating premiere, mga kakabsat. Ito na po. Ito na po siya. Nag-start na po. Ito.
Grabe ang panic ng kampo ni Duterte. Sumaklolo sa Supreme Court, Diyos ko Lord Rudy. Alright, hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live. Maraming salamat, Maestro Police signing off. Bye-bye. Sa premiere po ha, ngayon na, now nalipat po sa